Ave Maria, mga kapanalig. Ngayon ay August 13. At itong araw na ito, kung ang bawat tao ay may malungkot na mga kasaysayan ng kanyang buhay o mga pangyayari sa kanyang buhay, ang kasaysayan ng Birhen ng Fatima sa kanyang aparisyon ay mayroon din pong malungkot na kasaysayan. Kung babalikan natin ang kwento ng apparition ng Fatima sa Portugal, no? Yung Fatima ay yung bayan, yung bansa ay Portugal. 3 kabataan ang pinagpakitaan ng mahal na ina sa isang pastulan. Ito ay sina Lucia, ang kanyang 2 pinsan na si Francisco at si Jacinta Malto. Si Lucia, ang kanyang apelido ay Dos Santos. So sa kanilang pagpapastol dun po sa bulbunduking bahagi ng Cova da Iria, kung tawagin, May 13, 1917 ay nagpakita ang isang napakagandang babae. At ito nga ay nagpakilala na Birhen ng Santo Rosario. At dito ay inireveal niya ang mga 3 lihim na dapat malaman ng sangkatauhan kaugnay sa sitwasyon natin sa harapan ng Diyos. At itong apparition na ito ay talaga namang lumawak, marami pong nakabalita, kaya magmula nung May 13, 1917, 3 pagkakataon na nagpakita ang Birhen. Ito ay May 13, June 13, July 13. At sinabi niya na magpapakita siya hanggang sa buwan ng Oktubre or October 13, 1917. Pero pagdating ng buwan ng August 13, ito yung araw natin ngayon, ang apparition ay hindi naganap. Bakit po? Sapagkat yung 3 bata, si Lucia, si Francisco at si Jacinta, nung sila po ay papunta na doon sa pinagpapastulan nila, tinatawag ng Cova da Iria, sa bulubunduking bahagi ng Fatima, Portugal, sila po ay hinarang, sila po ay ipinahuli or ipinakulong ng administrador ng probinsya na tumutugon po sa pangalang Arthur Santos. Hindi po siya kamag-anak ni Lucia, no? So ito pong administrator na si Arthur Santos ay pinadakip yung 3 bata, pinakulong at ininterrogate. Nalaman na ito pong si Arthur Santos na administrator, anti-cleric siya, no? Laban siya sa mga pari at siya po ay isang aktibong mason. So nung hinuli yung 3 bata, ininterrogate sila at pinapapilit silang aminin nila ano yung sinabing 3 lihim ng Birhen na inireveal sa kanila. Pero kahit anong pananakot, hindi po nagbigay ng anumang impormasyon tungkol sa sikreto ang 3 bata. Alam nyo, kasama po sa pananakot na ginawa nung sila ikinulong, silang 3 po ay pakukuluan. Pakukuluan sila sa isang malaking kaldero. So para matakot, no? Para mangamba sila sa kanilang buhay. Pero sa grasya at sa grasya ng kanilang pananampalataya, sa kanilang paniniwala sa Birhen na nagpakita sa kanila, doon nga po sa bundok ng Cova de Iria, hindi po sila nagbanggit ng kahit anuman, no? So nabigo po yung provincial administrator na si Arthur Santos na malaman kung ano yung 3 sikreto. So ano po ang ibig nating maging moral lesson sa atin sa pangyayaring ito? Bawat bagay, bawat pangyayari, kung mayroong dumarating na mga madidilim na bahagi, hindi po ito magiging daan para po tayo ay mawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi rin ito magiging daan upang tayo po ay bumigay, i-give up natin.
ang isang magandang bagay na dapat ay nasa atin. Ibig sabihin, anuman ang maging delubyong dumating sa atin, ang lagi nating iisipin ay ang katapatan natin sapagkat ang Diyos ay siyang magbibigay ng pag-asa para sa ating lahat. So, sa kwento ng apparition ng Fatima or Lady of Fatima na ginagawa natin alalahanin tuwing ika-13 ng buwan mula Mayo, Hunyo, Hulyo, ito pong August 13 ang madilim, ang malungkot na pangyayari dahil hindi po siya nag-appear sapagkat yung 3 bata, si Lucia, si Francisco at si Jacinta ay tinakot, kinulong upang mabigo sila na ipakita ang katotohanan ng aparisyon. Pero after ng August 13, August, September, nagpakita muli ang Birhen ng Fatima, and pagdating po ng October 13, at dito ay tinutuon ng mahal na ina yung kanyang pangako sa 3 bata na gagawa at magkakaroon ng isang himala. Ito po yung tinatawag na pagsasayaw ng araw sa kalagitnaan ng tanghali, kung saan ay umuulan pero nagkaroon ng dancing sun at ang lahat ng nabasa, lupa, damit ay natuyo. At ito po ay nasaksihan, hindi po ito kwentong barbero, nasaksihan po ng maraming tao. Kaya po inauthenticate, pinagtibay ng simbahan na lehitimo ang aparisyon ng Fatima. Ano ang mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima? Tayo po ay magtitiwala sa Diyos, magdarasal ng Santo Rosario, and of course, yung ating mga pagtitika upang maganap natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Muli, anuman ang dilim na pagdadaanan ng kwento ng ating buhay, katulad sa apparition ng Our Lady of Fatima, lahat po yan ay malalagpasan natin kung tayo'y patuloy na magtitiwala sa Diyos. Ave Maria.